Magandang umaga, Ma'am Shani. Ayan ano? Ateneo pala. Ipopost natin to sa YouTube. Ay, ipopost mo sa YouTube? Oh, sige, take two. Magandang umaga, Ateneo de Naga. Rhyming. Para sa vlog namin na ito ay, ang gagawin namin ay... Hindi mas maganda dito. Ano ba yan? Ba't kayo nagtutulakan? O, ito na nga, sakto. Ang content ng vlog namin... Dito kayo! Ang vlog ng content namin ngayon ay ating pag-uusapan ng laws of motion. Yung lesson natin sa physics. Ha? Paano naging physics yan? Oo nga no. Pag-uusapan natin yan. Aha! The laws of motion are three fundamental rules formulated by Sir Isaac Newton in the 17th century that explains how objects move. Simply put, they explains how objects move, why they move, and how they respond to forces. So basically, kung gusto mo maintindihan bakit minsan ka natutulak sa jeep kahit hindi mo gusto, physics yan. Tama! Kaya ngayon, ipapakita namin ang mga yan dito lang sa Ateneo. Kaya ano EJ, ready ka na? Yes sir! Kaya tara! So EJ, ano yung pinag-uusapan ni Doris kanina about sa physics na yun? Okay, explain ko sa'yo. So Newton's first law of motion or law of inertia states that an object will remain at rest or continue moving at a straight line at constant speed unless if it's acted upon by an external force. Ha? Ang pinasabi mo dyan? In short, kung hindi mo gagalawin, hindi gagalaw. Take this as an example. You are running in the campus so that you can catch your classmate. Kapag tumigil yung kaklase mo at tumigil ka rin, aabante ka. That's inertia. Your body keep plunging forward even when you stop. Meaning din yan, kung nakatayo ka lahat walang tumutulak sa'yo, hindi ka gagalaw kahit gano'n ka pa kagwapo. Pero, pag may external force na, yahoo! Ayan, gumalaw! So basically, inertia is just laziness, pero scientific. Now, the second law of motion, the law of acceleration, explains how force is equal to mass times acceleration. The greater the force you apply, the faster an object accelerates, unless it's heavier. Parang na yung project namin. Ang bigat-bigat ng mga kagrupo ko, kaya ang bagal ng progress namin. Now, take this as an example. Kapag nagmamadali kang umakyat ng hagdan, mas mabagal ka kung mas mabigat ang iyong bag mo, kasi kailangan mo ng mas maraming force. Kaya pala nung PE time, mas mabilis tayong tumakbo kasi wala tayong dalang mga gamit. Tama. Kaya, the less mass, the more acceleration. So kung gusto nyo makita kung gaano kahirap magdala ng mabigat na bag, ito, tignan nyo. Grabe! Kailangan ko ng oxygen tank! The greater the mass, the more force needed to accelerate. That's Newton's second law of motion. And finally, the third law of motion. In every action, there is an equal and opposite reaction. Ha? Paano yan? Ganto lang yan. May papakita natin yan sa simpleng pagtalon lang. Ha? Paano? Halimbawa, kapag tumalon ka, tinutulak mo pababa ang lupa. Tapos tinutulak ka rin ng lupa pataas. O kahit sa simpleng paglalakad lamang, tinutulak mo paatras ang lupa gamit ang paa mo. At tinutulak ka naman ng lupa pasulong. Kaya ka umaandar. So every move we make, may reaction yan. Equal, opposite, and connected. Tama! Aha! Now, nalaman natin, ang Newton's law of motion are everywhere. Even in our daily campus lives. Diba? Yeah, tama. Newton showed us that every motion has a reason and every force has a reaction. Kaya tandaan, physics is not just in the classroom. It's all in the motion around us. And that's how we bring science to life! Haduset! Naipatamnan mo!